Magandang araw sa inyong lahat. Isa namang aralin sa Araling Panlipunan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, paki-subscribe naman po sa aking channel at paki-like and share. Maraming salamat po. Ang mga sumusunod ay ating mga layunin sa ating aralin. Ang una ay natalakay ang mga paraan ng pamumuhay sa pag-usbong ng feudalismo at manorialismo sa Europa. Ikalawa, na ilarawan ang pamumuhay ng mga tao sa ilalim ng sistemang feudalismo at manorialismo. Ikatatlo, na bigyang halaga ang klase ng pamumuhay ng bawat tao noon sa sistemang feudalismo at kung paano ito maihalin tulad sa kasalukuyang panahon. Bago tayo magsimula, magbalik-aral muna tayo. So kumuha kayo ng papel at ballpen at isulat ang mga sumusunod na mga sagot. Meron kayong 10 segundo para sagutan ang bawat tanong. Una, pinag-isa ko ang iba't ibang tribong Franks at sinalakay ang mga Romano. Ang iyong 10 segundo ay magsimula na ngayon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magaling! Ang ating sagot ay Clovis. Ikalawa, isa sa pinakamahusay na hari sa medieval period. Sino kaya siya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, magaling. Siya ay si Charlemagne. Ikatlo, humirang kay Charlemagne bilang Emperor of the Holy Roman Empire. Sino kaya siya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, siya ay si Pope Leo III. Ika-4 na tanong. Isa sa mga mayor ng palasyo at nagsikap na pag-isahin ang France. Tinalo niya ang mga mananalakay na Muslim. Sino kaya siya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, magaling. Siya ay si Charles Martes. Sunod, ang ika-5 tanong. Unang hinirang na hari ng France. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, magaling. Siya ay si Pippin the Short. So, meron akong larawan. Ano kaya ang masasabi nyo dito? Ano yung makikita nyo sa larawan? Okay, merong mga hari at reyna at mga prinsipe at prinsesa. Ang susunod naman ay merong isang babae na nagbigay ng pagkain sa isang pulubi. So, bakit kaya ipinakita ko sa inyo ang mga larawan na ito? Okay, magaling. So, yung ating aralin ay
merong pagkakatulad nito ang ating aralin ngayon. So bago tayo magsimula uli sa ating aralin, meron muna tayong unang gawain. Suriin ang diagram at bigyang kahulugan ang mga ito. Okay, meron kayong nakikita dyan na king, nobles, knights, at peasants at church. So ilagay nyo dyan sa inyong mga papel kung ano ang mga kahulugan sa bawat kasulat na limang nakasulat sa inyong screen. Okay? Meron kayong 5 minuto. Okay. Okay. Ano ang ipinakita ng diagram? So, ano ang pinakita ng diagram dito? Okay. Magaling. Ikalawa. O bakit kaya ang simbahan ay nasa gilid ng diagram? O bakit kaya? O, isulat nyo yan sa inyong mga kwaderno. Ikatatlo, may ganito pa bang sistema ngayon? Okay. So ngayon, pupunta na tayo sa ating topiko na feudalismo. So ang feudalismo ay isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng Panginoon ay ibabahagi sa vassal at bibigyan ng proteksyon at bilang kapalit, manunungkulan ng vassal ng tapat at pagsisilbihan ang kanyang hari. So, ito yung hari. So, ito yung pinakamataas. Tapos, ikalawa yung nobles. Ikatlo yung knights or vassals. And then, ang pinakahuli ay yung mga peasants or mga alipin. So, ito ang feudalismo ay hango sa salitang feudos o fief. Ang salitang tumutukoy sa lupa na ibinigay sa unang basalyo or sa Ingles ay vassal. So mula sa ika-9 hanggang ika-14 na siglo, ang pinakamahalagang anyo ng kayamanan sa Europa ay lupa. So, ito yon si Charlemagne na noong unang panahon. So, halimbawa dito sa ating nakikita, si Charlemagne ay ang hari. Tapos, yung vassal ng hari or lord or liege or suzerain, yun yung tawag nila noon sa vassal ng hari. So, ang lupang ipinagkaloob sa vassal ay tinatawag na fief. No, ito yung tinatawag na fief. Yung homage naman ay isang seremonya kung saan inilalagay ng vassal ang kanyang kamay sa pagitan ng mga kamay ng Lord at nangangako rito na siya ay magiging tapat na tauhan nito. At ang oath of fealty ay ginawa ng vassal ng hari or lord or liege or suzerain. At meron silang tinatawag na kasunduan. Tungkulin ng Lord na suportahan ang pangangailangan ng vassal sa pamamagitan ng pagkakaloob ng fief. Ipagtanggol ang vassal laban sa mga mananalakay o masasamang loob at
lapat ng nararapat na katarungan sa lahat ng mga alitan. Tungkulin ng vassal ay magkaloob ng serbisyong pang-militar, magbigay ng ilang kaukulang pagbabayad tulad ng ransom o pantubos kung mabihag ang lord sa digmaan. Ang tungkulin din ng vassal ay kailangan din niyang tumulong sa paghahanap ng sapat na salapi para sa dowry ng panganay na dalaga ng lord at para sa gastusin ng seremonya ng pagiging knight ng panganay na lalaki ng lord. So ito yung itsura ng knight. Ang knight ay isang mandirigmang nakasakay sa kabayo at nanumpa ng katapatan sa kanyang lord. So ito yung mga kabalyero noong unang panahon. Ang kabalyero ay mula sa salitang Pranses na cheval para sa kabayo o chevalier para sa mandirigmang nakasakay sa kabayo. Ang mga kabalyero ay ang mga nagnanais maging kabalyero ay dumadaan sa pagsasanay ayon sa kodigo ng pagiging kabalyero. So ito yung mga kodigo ng mga kabalyero. Ang una ay ang kagandahang asal. Ikalawa, katapangan. Ikatlo, kahinahunan. Ikaapat, pagiging marangal. Ikalima, maginoo, lalong-lalo na sa nakakataas. Isang magandang alaala ng feudalismo ang sistemang kabalyero o knighthood. At ang kabalyero naman ay ang propesyon na pinagpala ng simbahan. Tungkulin nila ang ipagtanggol at ipatupad ang Kristyanismo. So punta naman tayo sa manorialismo. Katapat ito ng feudalismo. Ito ay sistemang gumagabay sa paraan ng pagsasaka sa buhay ng mambubukid at ugnayan sa lord ng manor. So sa nakita nyo sa larawan, ito yung manor. Ito yung pasture o pastulan. Dito sila workshop, may watermill. So may simbahan at serfs houses. So dito sila nagtatanim. Ang manorialismo din ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang magbubukid ay nagbibigay serbisyo sa isang feudal na hari o nagmamay-ari ng lupa kapalit ng proteksyon. Ito rin or ang yaman ng lord ay mula sa pawis ng mga magbubukid. Sa manorialismo din, ibinigay nila ang kanilang lupang kapalit ang proteksyon ng Lord. Ang iba naman ay nawala ng lupa dahil sa pagkakautang sa dugong bughaw. Kinalaunan, ang lupa ay napasakamay ng Lord. Ang mga lupaing ito ay bumuo ng isang manor. So ang manor ay isang malaking lupaing sinasaka. Ang malaking bahagi ng lupain ay umaabot ng 2/3 na bahagi ay pagmamay-ari ng Lord. Iilan lamang sa mga magsasaka ang nagmamay-ari ng lupa. So ang common ay lugar na ginagamit bilang pastulan ng mga hayop ng mga karaniwang tao. So ito yung tinatawag na common or pastulan. Ang pagtatanim ay ginagawa ng mga magbubukid. So, yung mga magbubukid, dito sila nagtatanim. Ito, una-una lang tinataniman ay mga wheat. Sa kalawa, barley. Katatlo naman, dito sila
yung mga hayop naman nila nilalagay nila dito. Sila ay nagtatrabaho sa lupain ng Lord. So, yung mga magbubukid ay nagtatrabaho sa lupain ng Lord. So, meron silang 3 araw sa loob ng isang linggo. Ang sistemang manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao na nakatira dito. So, meron silang tinatawag na three-field system. O, kita nyo dito sa larawan, ito yung unang field, ikalawa, at saka itatlo. Ang sistema ng pagtatanim na sinusunod ng manor. So, hindi lahat tatamnan sila parehas na tanim. So, meron silang iba-ibang tanim. So, yung una, maaring tamnan. Ito, maaring tamnan. Ikalawa, gulay. At ikatatlo, hindi tatamnan. So, dito siya nakalagay yung mga ano nila, alagang hayop. Now, ang sistemang manorialismo ay sinusunod upang mabawi ng lupa ang sustansya nito. So, kaya nga, di ba, yung mga magsasaka, halimbawa, magtatanim sila ng palay sa una-unang or magtatanim sila ng mais. So, sa susunod naman yan, hindi pwedeng mais na naman. So, iba na naman yung tatanim nila para mabawi yung sustansya ng lupa. Now, pupunta na naman tayo sa slavery in medieval period. So, ang nasa larawan ay sila yung mga alipin noong unang panahon. Ang mga alipin ay pwedeng bilhin at ipagbili tulad ng isang hayop. So, ito yung larawan ng serfdom sa Germany. So, ang serf ay hindi maaaring umalis at paalisin sa manor. Nagsasaka sila ng walang bayad kundi kapirasong lupa at proteksyon mula sa mga knight ng kanilang lord. So, ito naman ay ang freeman. Sila ay ang mga pinalayang alipin na kadalasang mayroong sariling lupa. So, sa manor, merong sapat sa pangangailangan ng kanyang mamamayan ang manor. So, sapat sa pagkain, damit at tirahan. Ang inaalagang tupa ay nagbibigay ng lana. Ang mga kambing at baka ay nagbibigay ng katad. Ang gubat ay pinagkukunan ng kahoy. Sa manor din, merong kakaunti ang karning baka dahil salat sa dayami na pinapakain sa baka tuwing taglamig. Pag namatay ang baka o masyadong mahina, kinakatay ito sa panahon ng taglagas. Ang karning baboy ay higit na marami dahil madali itong makahanap ng pagkain. Ang pang-araw-araw na kinakain sa manor ay dinadagdagan ng manok, prutas at mga gulay, at ang gatas ay hindi ginagamit sapagkat ginagawa itong keso. Ang pangunahing inumin ay cedar, serbesa at alak. So tapos na tayo sa ating aralin. So ano ang feudalismo? Ano kaya yung feudalismo? Kalawa, ano ang ipinahawatig ng pagkakaroon ng uri ng lipunan sa sistemang feudalismo? Bakit mahalaga ang lupa sa sistemang feudalismo? Ikaapat, sa kasalukuyan ba? Umiiral pa ba ang sistemang feudalismo? Ikalima, ano ang manorialismo? So, isulat niyo yan sa inyong kwaderno. Susuriin ang kasalukuyang uri ng pamumuhay ng mga magsasakang Pilipino. Masasabi bang katulad ito sa pamumuhay ng mga serf noong Middle Ages? Sa paanong paraan at ipaliwanag?
So, punta na tayo sa ating pagsusulit. So, itago niyo yung mga kwaderno at kumuha ng ika-4 na bahagi ng papel at sagutan ang mga sumusunod. Susuriin ang bawat pangungusap, lagyan ng check pag ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang impormasyon at X naman kung mali. Una, noong ika-14 na siglo, ang pinakamahalagang anyo ng kayamanan sa Europa ay lupa. Ika-2, ang mga alipin ay hindi pwedeng bilhin at ipagbili tulad ng isang hayop. Ika-3, ang serf ay mga pinalayang alipin na kadalasang mayroong sariling lupa. Ika-4, ang feudalismo ay sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng Panginoon ay babahagi sa vassal at bibigyan ng proteksyon at bilang kapalit, manunungkulan ang vassal ng tapat ang pagsisilbihan ang kanilang hari. Ika-5, ang mga kabalyero ay mga mandirigmang handang ipagtanggol ang kanilang mga lord. Ika-6, ang mga serf ay ang mga pinalayang alipin na kadalasang mayroong sariling lupa. Ika-7, ang manor ay isang malaking lupaing sinasaka. Ika-8, ang hari ay isang lord o Panginoong may lupa. Ang sistemang manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya sa feudalismo. Ika-10, tungkulin ng lord na suportahan ang pangangailangan ng vassal sa pamamagitan ng pagkakaloob ng fief. Okay, so ito yung ang mga kasagutan sa 10 katanungan ng ating pagsusulit. Okay, dito nagtatapos ang ating aralin at sana'y meron kayong natutunan at huwag nyo sanang kalimutan ang ating tinalakay ngayon. Maraming salamat po.